Ngunit ang mga orc ay tila may sinisimulan sa unahan. Nang mapansin niyang may nangyayari sa ere, huli na ang lahat. Isang gintong kalye ang dumausdos sa mga ulap. Nahirapan itong malaman kung ano talaga ito. Ngunit sa sandaling nagsimulang bumaba ang gintong bulalakaw na yon, naging malinaw na ginagamit ni Elder Gurren ang bawat onsa ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan upang makagawa ng mapanirang unang impresyon. Ang akumulasyon ng puwersa ay nauwi sa isang simpleng chop. Ang espiritual na enerhiya ay umapaw mula sa kanyang laman, na nagpapakita ng sarili sa labas ng mundo. Ang kanyang mga mata ay nakalock sa isang target. Tanging ang lahat ng mga theatrics culminated sa Draconic Meteorite Shop sa mismong mukha ng kasakiman Demon Captain. Gustong maging ito ni Thanos. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol o tumugon sa anumang paraan. Kinain lang niya ang lupa at ang mga labi sa isang kamanghamanghang kabiguan. 12-dosenang mga sundalo din ang nasangkot sa matinding puwersa ng isang tadtad bago pa man magsimula ang paghalughog sa nayon. Ang mga puwersa ng demonyo ay nasugatan sa iba't ibang antas ng kalubhaan. Si Elder Gurren ay nakalusot sa taliban ng hukbo sa isang iglap. Ang kanyang pag-atake ay nag-iwan ng nakakatakot na sinkhole sa lupa kung saan malalim na inilibing ang katawan ni Captain Hack. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mayabang na kapitan na ipakita kung ano ang kanyang kaya. Isang pag-atake at nahulog ang mga demonyo. Isang commander na, unang upuan, mabilis si Teniente Zex. Pero anong nangyari? Hindi man lang narehistro sa kanyang paningin. Na-neutralize ang amo niya ng ganoon. Ang tanging may ideya sa nangyari ay ang kapitan ng Wrath Demon Army. Ang bibig ni Zeke Kenreiki NV Army Captain Shuya On ay nakanganga sa gulat dahil sa gulat. Nagpunta siya sa malalim na pag-iisip pagkatapos ng ilang maingat na pag-iisip ng mga kalamangan at kahinaan. Ginawa niya ang hindi maiisip. Ang mahinang matandang demonyo ay talagang nag-flash ng nakakalokong ngiti saglit. Napanood ni Lawson mula sa kanyang post ang digmaan para sa wakas ng nayon ni Baba ay nagsimula na. Inutusan niya ang kanyang mga tropa na pumutok ang mga tambul bilang hudyat para sa buong pag-areglo, alam ang mga taya kung ano ang darating. Maging ang orc na namamahala sa pagpalo ng tambul ay ibinibigay nito ang lahat. Ang sumunod na hakbang ay ang pagsisindi sa kargada para sa mga tirador na kanilang inihanda. Naghanda sila ng maraming uri ng ammo at inilagay ang kanilang mga sarili sa pinakamainam na posisyon at altitude upang magpaulan ng pagkawasak sa mga demonyo. Nagutos si Lawson na kumalas at ang mga tirador na lubid ay pinutol ng sabay-sabay gamit ang talino sa orc at napakatalino na pagpoposisyon ng labanan. Gumamit sila ng kahoy upang magpaulan ng apoy. Lumingon si Elder Gurren sa mga demonyo na nagdala ng digmaan sa kanyang pintuan. Ang mga demonyo ay nagdala ng digmaan, kaya't si Elder Gurren ay malugod na tumugon ng may purong pagkawasak pabalik sa layunin ng Alvin Kingdom at magalang na inihatid si Lomi palabas ng courtyard. Ipinaliwanag ng mga gwardya na kailangan nilang maghintay sandali sa kastilyo, habang tinatalakay ni Ran ang isang classified na bagay sa Panginoon. Hindi na intindihan ni Gould ang pangangailangang ibukod sila sa usapan na yun. Ang ginagawa lang nito ay inis na inis sila ni Lomi hanggang mamatay. Kung pumayag man ng manok, dapat nasa tama siya. Pagod na ang guard sa mga batang org na ito na si BS dahil naboboard lang sila sa paghihintay. Nagpa siya si Nagul at Lomi na magpahinga habang sila ay nakatakbo lang at naiwan si Lord Jeshur sa open-air meeting room. Sa wakas ay makukuha na ng amo ang buong rundown sa nangyari sa misyon ng Dark Elf matapos ang matiyagang pagbuntot sa salarin, natagpuan niya ang sarili sa isa sa mga kuta ng demonyo. Pagkatapos makalusot sa base, siya ay kritikal na nasugatan sa pagtakas, dalawang matataas na demonyo ang humabol sa kanya nang walang humpay sa tulong ng isang elf hunting beast. Walang tigil na desperado na malampasan ang kanyang mga humahabol. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa kalaliman ng kagubatan ng siksik na kagubatan ng bato, kung saan nagkrus ang landas niya sa Brobagul. Namatay sana siya sa lugar na yun kung hindi siya dinala ng batang orc sa nayon para sa proteksyon. Iyan ay kung paano ang mga orcs ay gumanap ng isang napakalaking bahagi sa pag-secure ng isang turnum. Sa pagsasalita tungkol sa artifact, sa wakas ay inilabas ito ni Ran upang sumuko sa kanyang Panginoon. Magalang siyang nag-alok ng turnum at buong pasasalamat na tinanggap ni Lord Jeshurel. Sa wakas ay nakuha ng Alvin King ang buong larawan ng nangyari doon. Patuloy na binigyang diin ni Rand kung paano itinaya ng mga orc ang kanilang buhay upang mapanatili siyang ligtas mula sa matataas na ranggo ng mga demonyo. Naiisip ito ni Joshua sa kanyang isipan. Alam niya na ang mga orc ay matigas ang ulo at brutal, ngunit nakakataba ng puso.
Kasabay nito, sila ay maaasahan at tinatrato kanila bilang isa sa kanila. Gustong-gusto ng Panginoon na ihatid ang kanyang lubos na pasasalamat sa kanyang matandang kaibigan na si Gurren at ang mga orc ng Bob Bess. Isang himala na nakabalik sila ng walang hanggan. Kailangang nasa panig nila ang tadhana kaya hindi nila mapapayag na mahulog muli ang artifact sa kamay ng mga demonyo. Nagpasya ang Panginoon na personal na panatilihin ang walang hanggan sa kanyang spatial storage dahil hindi pa nila nahuhuli ang demonyong especially iya na nagnakaw ng artifact. Ang pinakaligtas na lugar sa kaharian ay ang personal na imbakan ng Panginoon. Pinalakas din nila ang seguridad ng mga tarangkahan. Nakasanayan na nila ang katahimikan kaya nakalimutan na nilang mag-ingat. Ang mga demonyong yun ay nagpaplanong palayain ang dapat na manatiling nakabaon magpakailanman, Ran, naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Mapangwasak ang ganoong suliranin, ngunit nais din niyang banggitin ang isang bagay na mabigat sa kanyang isipan. Sa huli, nais niyang tanungin kung nakasaksi na ba si Lord Jezreel ng isang orc na ang balat ay naging pulang-pula na may mga markang itim sa kabuuan. Naramdaman ni Ran na nakita niya ito sa isang lugar, ngunit tila hindi niya maalala kung saan kahit ang hari ng mga duwende ay hindi nakarinig ng ganoong kaso, ngunit ang paglalarawan ay tumugma sa hitsura ng mga demonyo mula sa dakilang digmaan na nagpatuloy sa kwento ng dumaan sila sa isang pugad ng duwende kung saan ang layunin ay naging isang dayuhang anyo. Naglabas siya ng presensya na naging sanhi ng pagbagsak at panginginig ng mahina sa takot. Mukhang nag-aalala si Jeshurr sa impormasyong ito. Si Ran ay umaasa lamang na makakuha ng ilang sagot tungkol sa bizarre phenomenon bago makakuha ng sagot. Ang mga gwardya ay galit na nagsimulang tumakbo sa courtyard. Humingi sila ng paumanhin sa panghihimasok, ngunit ang kaharian ay nasa panganib dahil nagkaroon ng problema sa umaagos na tubig. Ang isang kakaibang kayumangging likido ay nahawahan ng kanilang ulat ng supply na nagsabi na ang ilang elves ay nagkasakit na. Ang nahuli nilang suspect ay August, ang landing pad attendant. Patuloy niyang iginiit na nilagpasan lang nila ang tunay na salarin dahil ang layunin ay nasa ibaba dahil ang mga urges ay nasa bubble port duty kung saan nagmula ang kontaminasyon. Siya ay madaling pinaghihinalaan, ngunit patuloy siyang nakikipagtalo na ang tubig ay nalasan ni Orc Do. Gawin, ito ay isang napakalaking pakikitungo bilang tubig ng buhay ang bagay na nagdulot ng kasaganaan sa buong kaharian. Dahil hindi si August ang pinakamaasahang duwende noon, ang responsibilidad ay madaling naipit sa kanya. Hindi nakatulong ang patuloy niyang pag-ungol tungkol sa tsokolate, ulan at dumi ng orc. Nang banggitin ng Panginoon ang pangalan ni Rand, ang madilim na duwende ay natarante sa pagkakasala ng magdahilan ang Panginoon. Dahil may apurahang bagay na kailangang asikasuhin si Rand ay nakahinga ng maluwag. Napanatili niya ang kanyang poker face at magalang na nagdahilan. Tumingin sa kanya ang mga urges na umamin sa krimen, ngunit tumakbo, kumilos na parang hindi niya narinig ang kawawang lalaki. Gusto lang linisin ng attendant ang kanyang pangalan, ngunit nagmamadaling lumabas ng silid ang Dark Elf. Iyan ang kwento kung paano nasangkot ang hangin na si Justin Augusto pa sa insidente ng pag-ulan ng tsokolate. Si Lord Jezreel ay isang mabait na tao, ngunit siya ay walang awa laban sa mga taong naglalagay sa panganib sa kapayapaan at buhay ng kaharian. Tinanong niya ang kawawang Erjes tungkol sa kanyang ginawa. Paulit-ulit lang siya, nagsasabi siya ng totoo, pero para siyang baliw. Samantala, ang personal na liham ni Elder Gueran ay naiwang hindi nakabukas. Ang sitwasyong ito tungkol sa kontaminadong tubig ng buhay ay nagbibigay diin sa Panginoon. Mabuti na lang at may masipag siyang katulong na nag-aalok ng mainit na tsaa. Ni hindi niya alam kung paano nadamhan ang sagradong tubig. Nagsisilang siya na hindi niya pinalitan ang kalokohang pagpupumilit na yon. Matagal na ang nakalipas, ibinigay niya ang utos upang simulan ang pagpapanumbalik ng ilog ng buhay. Marami ang Elven Majors ang na-deploy upang masusing paghiwalayin ang mga brown na bagay mula sa tubig. Ang kontaminasyon ay matagumpay na naalis at ang baho nito ay umabot sa kaitaasan. Isa pang batch ng magagaling na Major ang inarkila para tanggalin ang isinumpang tambak ng baho ng apoy. Sa lamangka, ang Panginoong Israel mismo ang nagbigay ng huling hudyat upang sunugin ang mapahamak na bagay. Nagpasya ang mga duwende na sunugin ang tumpok ng dudo sa isang kahangahangang pagsabog. Ang tagumpay na ito ay isang dahilan para sa pagdiriwang sa buong kaharian. Ang kaganapang ito ay nagpapatuloy na naitala sa mga aklat ng Elven history. Si Lord Jezreel Lethend Deer, kasama ang 5 matataas na Elf Majors, ay nagligtas sa Redstone Forest Elves mula sa isang masamang pandemya. Pagkatapos ng lahat,
Ang paglutas ng problema sa mga pagdiriwang ng tagumpay at kaguluhan, ang liham mula kay Gran ay ganap na nawala sa isip ng Panginoon. Matagal-tagal na rin mula nang padalhan siya ng masungit na org na yun ng liham, kaya inaasahan niyang magbabasa ng ilang kaakit-akit na anekdota mula sa isang matandang kaibigan. Ngunit habang binabasa niya ng mas malalim ang scroll, napagtanto niya na maaaring nag-ulo niya ang kanyang prioritization. Pumasok si Lord Jezreel sa emergency mode, na hinihiling na may magdala sa kanya ng mapa ng Warrago ng mabilis. Hindi pa nakita ng kanyang katulong ang Panginoon ng ganoon kabalisa, kaya personal niyang kinuha ang hinihiling nito. Ang sumunod na ginawa niya ay tinawag ang mga Nightwalker na kasing lakas ng boses niya. Ang maraming presensya ay agad na sumugod mula sa maraming direksyon, patungo sa parehong lugar. Pinakinggan ng 6 na magkakaibang bihasang mandirigma ang tawag ng kanilang big boss sa pinakamabilis nilang makakaya. Ang Nightwalkers ay isang Dark Elf collective ng lahat ng hugis at sukat. Sila ang pinakapiling tauhan na maya-alok ng kaharian. Bumalik din ang attendant dala ang mapa ng Warrago. Inutusan niya ang mga Nightwalker na magtipon-tipon dahil sila ay ipapadala upang magbigay ng mga reinforcement sa Orc Village Bubas. Ang nayon ay matatagpuan sa hilagang silangan ng kaharian sa gitna ng siksik na kagubatan ng bato. Aabutin ng 14 na araw ang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Ito ay isang napakakagyat na bagay, kaya gusto ni Lord Joshua ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga Nightwalker ay darating sa lugar ng mga araw ng mas maaga kaysa sa karaniwang oras ng paglalakbay. Tiniyak ng kinatawan ng mga Nightwalker sa kanilang hari na maaasahan niya silang maghatid. Dadalhin din nila si Gulfin the Orc Blacksmith dahil tutulungan niya silang mahanap ang kanilang daan doon. Pagdating nila, dapat silang tumanggap ng mga order mula sa Orc na pinangalan ng Gwyn, ang maalamat na Beastmaster. Ang gabing tutulungan ng mga Walker sa digmaan laban sa posibleng banta ng mga puwersa ng demonic. Ang mga Nightwalker na ito ay hindi man lang nagpatinag matapos marinig na ito ay isang misyon na hindi nila kayang mabaygo sa lahat ng mga gastos. Sisiguraduhin itong elite na grupo ng Dark Elf na nagtagumpay ang misyon at nanaig ang Orc Village. Time is of the essence, kaya mabilis silang naghiwa-hiwalay patungo sa mga nakatalagang gawain. Maaaring huli na nabasa ni Lord Jezreel ang sulat, ngunit nais niyang tiyakin na nakaligtas ang kanyang matandang kaibigan. Ang sulat kay Jess ay bastos at casual. Alam mo na personal itong sinulat ni Guerran. Nasaktan siya nito, ngunit nilunok ng matigas na matandang hanggal ang kanyang pagmamataas at humingi ng kaunting pampalakas, maliban sa hindi niya kayang protektahan ng kanyang mga tao nang mag-isa pabalik sa city proper ng kaharian. Nanambalik ang kapayapaan at katahimikan pagkatapos ng insidente ng pag-ulan ng tsokolate. Maraming hindi nakikitang presensya ang tumatawid sa kakahuyan sa napakabilis na bilis. Nakita ng mga Nightwalker ang kanilang commander at sama-samang pinalakas ang preno. Ipinaalam ng kanilang kinatawan kay commander na binigyan sila ng Panginoon ng isang bagong misyon, isang misyon na napakahalaga kung kaya't ang kanilang buong squad ay kailangang pumunta. Kung ganoon nga ang kaso, wala nang panahon para magdabog pa. Tinanggal pa ni Cam Ural ang kanyang pakwan habang hinihingi niya ang pagtakbo pababa kay Mesha, samantala, tumakbo at si Lomi ay casual na namamasyal sa mga lansangan. Nais ni Ran na dalhin si Gul sa isang lugar upang makilala ang isa. Naisip ni Gul na malapit na silang magkita ng ilang magagandang babae. Minsan umasta siya na parang hindi bata. Si Ran, hindi makatayo. Unpredictable attitude ni Gul pagdating sa lahat sa pagkakataong ito. Ang batang org ay talagang gustong pumunta sa paraiso. Isang paraiso ng Elven, hindi kukulangin. Hindi na makapaghintay si Rand na alisin ang batang ito at sa wakas ay bumalik sa kanyang mapayapang tahanan at magkaroon ng magandang araw. Ang kanilang destinasyon ay ang mataong, maliwanag at abalang Elven Marketplace. Ang lugar na ito ay kung saan ang lahat ng iba't ibang uri ng tao ay pumupunta upang makipagkalakalan at magnegosyo, anuman ang lahi. Kahit na ang mga tao ay tinatanggap, sila ay binibigyan ng pagpasok hanggat mayroon silang valid na negosyo sa lugar. Tuwang-tuwang tinanong ni Gul kung may mga duwende rin dito, dahil nakipagkaibigan siya pabalik sa nakakatroma na kuweba ni Warthir Ran, ipinaliwanag ni Ran na kung walang masamang intensyon ang mga duwende, mas welcome silang pumasok. Hindi naman pinansin ni Gul. Nakatuon ang kanyang mga mata sa napakagandang Elven beauties at sa nakakapreskong hangin na dinadala nila sa buong lugar. Kahit saan ka tumingin, casual na naglalakad ang mga nakakawasak na dilag ng kaharian.
May nakita rin si Goal na nagbebenta ng limited edition na enchanted bags at naisip niya ang kanyang mapagkakatiwalaang backpack, si Gulaman. Napadaan din sila sa bintana ng isang panaderia kung saan hinampas ang masa na parang kaaway. Si Gul ay mas nabighani sa malaking salamin kaysa sa pagpapakita ng kasanayan. Nagpapakita ang panadero, magagawa ng lalaki na lumipad ang masa at paikutin sa hangin para sa kapakanan ni Jess. Kung kaaway ang bread dough na yun, nabugbog na. Tumakbo na ang itim at asul, lumiwanag at ipinaliwanag na ito ang Stevens Bakery, ang taong nasa likod ng paggawa ng sikat na elven bread. Kung tatanungin mo si Ran, sasabihin niyang revolusyonaryo lang ang delicacy na ito sa mundo ng pastry. Hindi sumasang-ayon, bagaman, gusto niyang mag-barf, iniisip lang ang mga lipas na confection na yun. Isang bagay na hinding-hindi magkasundo ang dalawang ito ay ang pagkain, bukod sa iba pa. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa marinig nilang pareho ang tunog ng martilyo. Ito ay Gulfin, ang nag-iisang orc blacksmith sa kabuuan ng pulang bato na kagubatan ay tumatakbo palayo kay Ran matapos insultuhan ang masamang lasa ng Dark Elf sa pagkain nang hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bagay at natisod ang isang batang babae na nakasuot ng kagamitang mandirigma sa ibabaw ni Gul, sinigawan siya. Panuorin kung saan siya pupunta nang siya ang humaharang sa paraan na siya ay masyadong matindi. Kahit na ang Gul ay nagbabanta na kakainin siya ng buhay at lahat ng yun ngunit ang Gul ay hindi isang tao na maaari mong paglaruan ang batang ito ay lalaban. Iginiit niya na hindi siya babae, ngunit nang huminga si Gul at tinanong kung siya ay lalaki. Lalong nagalit ang mandirigma sa huli ay inindayog ang kanyang kamao, mabuti na lang at pumasok ang matanda upang pakalmein ang mga maliliit. Humingi ng paumanhin ang magandang mandirigma para sa pag-uugali ng kanyang nakababatang kapatid na babae, na medyo nabalisa kamakailan, ay hinawakan ng pinipigilan siya ng batang babae na matalo si Gul. Kilala pala ni Rand ang mga taong ito at ang kalmadong babae ay nagngangalang Ida. Dumating sila para ihatid ang personal na utos ni Lord Jeshur. Sigurado si Rand na matutuwa ang Panginoon. Ibinasura na lang nila ang buong pagsubok sa mga maliliit na hindi pagkakaunawaan at magalang na humiwalay. Nagulat si Gul na parang sosyal na paru-paro si Ran. Dito siya nakatira. Pagkatapos ng lahat, ang mga babaeng mandirigma ay kabilang sa isang barbarian na tribo. Isa sila sa iilang grupo na pinapayagang pumasok at magnegosyo sa loob ng kaharian. Tila ang batang orc ay nagkakaroon ng panlasa para sa mga buff at makapangyarihang babae, maliban sa babaeng iyon na nakasok sa kanya sa mukha. Ang mayroon siya ay isang dirty finger para sa isang yun. Nagpatuloy ang barbarian caravan, patungo sa kastilyo. Agresibo pa rin ang pagkilos ng batang babae nang lumingon sa kinatatayuan ni Gul. Halos lumuwa ang mga mata niya sa galit. Gumanti siya ng napakaruming daliri, mas madumi pa sa mga Gul. Natuwa si Rand nang makitang angkop ang pag-uugali ni Gul para sa kanyang murang edad. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, nakarating na sila sa Moss Tire Smith. Tiniyak ng Dark Elf kay Gul na may makikita siyang pamilyar sa loob. Sumilip si Gul sa entrance at halos mahimatay. Nakita niya ang pinakamagandang Dark Elf na nakita niya. Ang kanyang kagandahan ay napakaliwanag na para siyang tinamaan ng isang flashbang mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang postura at lahat ng iba pa. Siya ay isang tunay na klase ng SC Beauty ay tumakbo, bumulong sa layunin upang ihinto ang labis na reaksyon. Ngunit paanong hindi siya tumakbo ay lumapit sa dilag na nagngangalang Layla. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa lugar na ito base sa reaksyon nito sa pagbaitang yun. Mukhang walang pakialam si Layla kay Ran. Tumalikod na lang siya at hindi pinansin ng shrimpy Dark Elf Gul na natawa sa kamalasan ng kanyang kaibigan na muling hindi pinansin ng isang S-class na babae. Ngunit sa likod ng counter ng smithy ay isang orc na hindi gaanong kilala si Gul. Kailangang i-verify ng batang orc na hindi lang siya nakakakita ng mga bagay. Nanay niya yun doon. Napangiti ang mag-ina sa hindi inaasahang pagkikitang ito. Tumakbo sila papunta sa isa't isa na parang slow motion ang mundo. Pagkatapos ay nasira ang malambot na sandali ni Golf at nagpas siyang bugbugin ang kanyang anak dahil sa paglabas ng nayon at sa banyagang teritoryong ito. Sa sandaling ang mga bagay ay huminahon na si Golf at bumalik sa paggawa sa talam na siya ay nagpapanday sa bawat hampas ng kanyang martilyo ay may dalang Titanic na bigat na nakabaluktot sa bakal sa kanya. Pinag-iisipan niya kung ano ang iniisip ng matandang girl na yun. Hindi biro ang pagpapadala sa kanyang anak sa lahat ng mga tao sa siksikan na kagubatan ng bato. Isang bagay na hindi dapat tanggapin ng isang bata, ngunit iginiit ni Gul na siya ay isang malaking bata na. Mas mabuting manahimik muna siya bago mabugbog muli.
Sa kabutihang palad, si Ran ay lumakad upang ipaliwanag ang buong sitwasyon kay Gulfin dahil ito ay magiging mahabang kwento. Si Layla at ang isa pang lalaki ay naghanda ng ilang pagkain upang ang lahat ay makapagpahinga at maghukay sa ilang karne ng USA, Wellington at mga chop sa buong Elven Kingdom. Halos imposible na makakuha ng karne, kaya ito ay isang luho. Ang layunin ay agad na nakatali sa taong naniniwala na ang karne ay pag-ibig. Sila ay mga kamag-anak na espiritu na nagpasya na maging magkakapatid habang buhay dahil sa karne. At alam ng lalaki ang kanyang mga gamit. Ito ay isa sa pinakamagagandang karne na natikman ng layunin. Ngayong mas maliwanag na ang kalooban nila, sinaway ni Goal ang kanyang ina sa pag-iwan sa kanya sa loob ng maraming taon at binati siya ng mga suntok sa sandaling magkita silang muli. Iginiit ni Gulfin na ito ang tinatawag nilang tough love. Ngunit naiintindihan niya na ang bata ay nararapat ng paliwanag kung bakit siya umalis. Naglakbay si Gulfin sa maraming lugar para ma-master ang kanyang craft. Siya ay nasa isang pakikipagsapalaran na gumawa ng isang sandata na ang lahat ng mga lahi sa mundo ay maaari lamang managinip ng isang sandata na maaari lamang gamitin ng maalamat na bayani. Isang sandata na pipigil sa isang kasamaan, mas kakilakilabot kaysa sa anumang nakita ng mundong ito. Alam ni Gulfin na dapat ay sinabi niya sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang paghahanap, at para doon, gusto niyang humingi ng tawad. Gayunpaman, hindi ang Google ang uri na nagtataglay ng mga negatibong damdamin. Iniisip niya na ang paghahanap ng kanyang ina ay mukhang cool na bilang impyerno. Gusto pa niyang hiramin ang maalamat na sandata. Siguradong na-miss niya ang bahagi kung saan ang maalamat na bayani lamang ang maaaring humawak ng mapahamak na bagay. Gayon din, hiniling niya sa Auntie Jerem ni Goal at Chief Garrett na alagaan ang kanyang berdeng asno. Pero kahit ang mga taong yun ay hindi rin siya naging maayos. Ang kanyang tiyahin, palagi niyang pinagtatrabahuhan siya hanggang sa mamatay sa lahat ng mga gawain sa restaurant. Tungkol naman sa hepe, ang lalaking yun ay humihiling sa kanya na kumuha ng mga itlog ng wyvern araw-araw para sa ramen. Ito ay simpleng kalupitan ng bata. Gulpo at hindi sumang-ayon. Ang mga bagay na yun ay simpleng basic orc work na pinagdadaanan ng bawat batang orc. Humalakhak si Layla at nagkomento na siguradong na-miss nila ang isa't isa para magkaroon ng masiglang usapan. Patuloy na nagrereklamo si Ran tungkol sa kung paano ipinagbabawal ang pagkain ng karne sa lupaing ito, ngunit wala talagang nakikipag-usap sa kanya. Maayos at pitch ang lahat hanggang sa kinaladkad ng hangin ang ilan pang bisita sa gabi. Nagsidatingan na ang mga walker sa pangunguna ni Commander Kim Mariel. Ang una niyang napansin ay ang mabangis at karne na amoy sa hangin. Ang taong empleyado ng smithy ay nagmamadaling sinubukang itago ang karne mula sa madilim na mga duwende. Ibinalik ni Goal ang kanyang nakatatandang kapatid, ang Cowmore sa Mission Gulf na ito at tinanggap ang commander at ang kanyang squad at tinanong kung tungkol saan ang biglaang pagbisitang ito. Humingi ng paumanhin si Kimirel at ipinaliwanag ang kanilang misyon na maglakbay sa Puobes upang magsilbing reinforcement para sa isang inaasahang pag-atake mula sa hukbo ng demonyo. Hindi alam ni Rand na naging ganito kalala ang sitwasyon. Maging sina Layla at Gulfin ay nakaramdam ng nakakapanghinayang pakiramdam. Gumapang sa kanilang mga balat. Si Gulfin ay nasa dilim tungkol dito, tinatawag na pag-atake ng demon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito. Nagpatuloy si Commander Kamura na nakuha nila ang intel sa pamamagitan ng sulat ni Bobbers na humihingi ng tulong. Alam niya kung ano ang ipinahihiwatig nito, at mukhang hindi ito maganda. Hindi na kailangan ni Golan ng anumang kapanipaniwala. Kailangan lang niyang kunin ang kanyang gamit bago umalis. Mabuti na lang at nandito na sina Ran at Layla. Ito ay isang kagiyat na bagay. At gabi-gabi ang walker ay dapat pakilyusan. Ngayon na ang pagkakataong umalis. Mukhang mapuputol na ang bakasyon ni Ran. Nakuha na ni Shortin ang lahat ng kailangan niya. Palaging handa si Layla na sumakay sa misyon. Naghanda rin si Ran na bumalik sa Bobbies kasama ang natitirang gabi. Ang mga walker na si Layla, ang Dark Elf Assassin Golf sa Orc Blacksmith at ang mga Audreys at tumakbong Warren ay handa na para sa digmaan. Kakasama lang ni Gould sa kanyang ina at aalis na siya muli. Iginiit niya na dapat siyang manatili sa Elven Kingdom. Sa ngayon, babalik na sana sila sa Puobes ng kara-rating lang dito ni Goal. Ipinaliwanag ni Gulfin na may nangyayari sa nayon at ang hindi pagpunta roon sa oras ay nangangahulugan na maaaring wala silang bahay na babalikan. Naiintindihan ni Goal ang kalubhaan ng sitwasyon at iginiit na sumama. Matindi ang hindi pagsang-ayon ni Gulfin dahil masyadong malaki ang nakataya para ibalik niya ang kanyang anak doon.
Dahil si Layla ay pupunta sa isang mission cow, gusto ni Moore na samahan siya. Hindi siya tutol sa ideya hanggat maaari niyang sabayan ang bilis ni Walker habang ipinangako ng kanyang bodyguard na si Cow na gagawin niya. Kailangan lang niyang kunin ang kanyang armor para masigurado na siya ay kumpleto sa gamit. Nais matiyak ni Misha na makakasabay si Gulfin sa kanilang bilis dahil ang oras ay mahalaga. Natatakot siyang maiwan ang panday. Bilang tugon, inactivate lang ni Gulfin ang kanyang pagtaas. Herbal Beast Mode ka. Ang hangin sa paligid ay supercharged ng electrifying energy. Umikot ang alikabok at nagsiwalat ng hindi mahahawak ang kuko. Ginawa ni Gulfin ang pisikal na pagpapakita ng isang toro, ang kanyang espiritong hayop. Pag-mount sa hayop, tiniyak niya kay Misha na hindi siya maiiwan ng mga Nightwalker. Tunay na kaakit-akit na makita kung ano ang magagawa ng mga org sa kanilang mga espiritong hayop sa lahat ng bagay. Sa pagkakasunod-sunod, oras na para umalis. Ang Dark Elves ay maglalakad sa maraming araw na paglalakbay, ngunit ang kanilang bilis ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga paraan ng transportasyon. Golf at inulit ang layuning yun. Kailangang maghintay dito sa Smithy dahil malapit nang dumating si Master Moss para bantayan siya. Ngunit ang batang orc ay tumigil sa pakikinig sa kanyang ina. Tumawag lang siya, tumakbo palabas dahil hindi sila matatalo sa karerang ito laban sa ibang mga Nightwalker. Nang ipakita ni Goal ang kanyang hindi nagkakamali na bilis, namangha si Gulfin. Hindi niya inaasahan na ang anak niyang ito ay lalago at magiging isang magaling na binata. Ngunit sa kaibuturan niya, ang Google ay isang bata lamang na sumisigaw pa rin ang kanyang pangalan habang tumatakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Tinanggap lang ni Gulfin ang desisyon ng kanyang anak at sinunod ito ng kanyang espiritu. Ang Beast Mount Moors ay lumabas mula sa Smithy na kumpleto ang gamit, ngunit ang bawat isa ay umalis na kay Lomi ang tanging natitira. Tumingin siya sa manok para sa mga sagot sa tanong kung nasaan ang impyerno bawat isa. Ang bagay na ito ay dapat lamang. Gustong kunin ng pipang alaga ni Ran si Lomi para maibalik niya ito sa pagtakbo. Maaaring mabagal at mabigat ang tawag kay Moore, ngunit gusto niyang maniwala na makakahabol siya sa party na nauuna sa kanila. Tumanggi si Lomi sa sali at gumalaw sa bilis ng liwanag. Halos malaglag ang mga kamay ni Kyle Moore, sinusubukang kunin ang mapahamak na manok na yon. At kaya umalis na si Lomi para sumali sa reinforcement ng digmaan. Maaari lamang sampi ng mga kabalyerya ang kanyang swerte. Walang paraan para makahabol siya. Sa kabila nito, susubukan pa rin ng masipag na bodyguard ni Layla ang kanyang makakaya. Ang reinforcement team ay binubuo ng mga Nightwalker, Gulfin at Gull. Tinatahak nila ang kakahuyan ng kagubatan ng Redstone ng mabilis hanggat maaari. Ito ay magiging isang mahabang paglalakbay, ngunit dapat silang magmadali kung nilalayo nilang makarating sa mga pubi sa oras. Maging ang Spirit Beast ni Gulfin ay masipag sa trabaho, bitbit siya sa itaas habang tumatakbo ng walang tigil. Layunin na sumakay kasama ang kanyang ina, na nag-abala sa kanya para sa pahinga ng merienda pagkatapos tumakbo ng napakatagal. Kahit isang maikling pahinga ay sapat na. Kailangan niyang ipaliwanag na walang oras para magpahinga. Kailangan nilang marating ang kanilang destinasyon bago marinig ng kalaban ang kanyang pagbanggit ng mga potensyal na kaaway ay walang kinalaman sa layunin. Naniniwala ang batang orc na hahawakan ni Chief Garrick ang anumang bagay na lubos niyang pinaniniwalaan sa lakas ng hepe. Ang pakikipag-sparring sa kanya araw-araw na layunin ay hindi tiningnan ng mga pambubugbog na yun bilang parusa. Mas pinili niyang maniwala na ang hepe ay nakita siya bilang isang mahusay na kasosyo sa sparring, nakikita ang mga bata. Orc na nanunuya, ang magandang Layla ay bumagal at hinimok ang layunin na seryosohin ang sitwasyon. Posibleng higit sa 2 demonyo ang maaaring umatake.